Kinumpirma ng Department of Health na mayroon ng isang individual ang nasawi dahil sa paputok. Ayon sa DOH, ang unang namatay ay isang lalaki mula sa Ilocos Region. Nagsindi ng sigarilyo na malapit sa nakaimbak na paputok. Kinumpirma naman ng PNP ang isa pang kaso ng pagkasawi. Sa Region 1, kung saan may isa pong namatay po dyan noong December 25, na incidentally ay meron pong naka-stock na mga firecrackers doon sa isang stock house po. Subalit yung bita po natay, nanigarilyo po. So yun po yung naging cause kung bakit sumabog po yung warehouse na kinalalagyan po ng mga firecrackers. At yung isa naman pong patay po ay doon po sa Region 5. Self-inflicted po ito. Sinindihan po ng ating biktima yung whistle bomb at sumabog po ito. Sa ngayon, umabot na sa 443 ang fireworks-related injuries sa bansa. Kabilang dito ang unang kaso ng stray bullet sa Davao Region. Base sa DOH, nagtamo ang isang individual ng tama ng bala sa kanyang likuran. Nilinaw din ng PNP na wala pa silang naitatalang nasasawi dahil sa ligaw na bala. Yung kaso po sa Mount Niveles, Bataan, initially ay na-report po yan na stray bullet. After conducting further investigation, it turned out po na hindi po ito kaso ng stray bullet. Kaya wala po tayong namatay dito po sa kaso ng stray bullet. Sa kabuuan, nasa 20 na ang naitala ng kapulisan na iligal na pagpapaputok ng baril mula December 16 hanggang January 2. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, 3 kaso ay mula sa PNP personnel, 2 mula sa AFP personnel, 12 mula sa civilian at 1 mula sa barangay Kagawad, habang ang 2 individual ay hindi pa natutukoy. Ito pong PNP members, AFP members, yung naging 2 civilian po at yung Kagawad po ay nasampahan na po ng kaso at yung iba po ay nakakulong pa. Sa huli, binigyan diin pa ng opisyal na bumaba ang naitalang nagpapaputok ng baril ngayong taon kumpara noong 2021 at 2022. Giselle Simon, Newslight.